Tatlong araw na lang, pasukan na sa ilang paaralan sa rehiyon. Mahigpit pa rin minomonitor ng Department of Trade and Industry ang presyo ng mga school supplies sa mga pamilihan. Kung di pa naman kayo nakakapamili, silipin natin ang presyo ng ilang gamit sa eskwela sa pag-iikot ng ABS-CBN News sa ilang pamilihan sa report na ito. Sa regular na pagmamonitor ng Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan, 10 piso pataas pa rin ang presyo ng notebook. Pero sa mga tiyangge, 13 pesos ang notebook na natahina at may balot. Ayon sa DTI, wala pa rin pagbabago sa presyo ng mga pangunahing gamit sa eskwela gaya ng lapis, pangkulay, papel at ballpen. Sa mga tiyangge, sa 200 piso, makakabili na ng isang set ng uniform ng grade 1 o kinder. 120 hanggang 150 pesos naman ang palda at 75 hanggang 130 pesos ang blouse depende sa laki. 50 to 100 pesos naman ang sando at 70 hanggang 150 pesos naman ang puting t-shirt depende sa tatak. 60 pesos naman ang pinakamurang shorts habang naglalaro sa 130 hanggang 160 pesos ang pantalon. 200 hanggang 400 pesos ang sapatos depende sa klase. 50 hanggang 500 piso naman ang bag sa tiyangge depende sa laki at estilo. Ang payong para ngayong tag-ulan, 60 hanggang 300 pesos depende sa klase. 100 hanggang 140 pesos naman ang kapote. Kung pamurahan sa tiyangge, sa mga malls naman, nakapromo ang ilang gamit. Sa 299 pesos, kumpleto na ang gamit ng grade school o pang high school. May mga bundle pack na rin ng notebook at ang iba, may libreng ballpen. Muli namang paalala ng DTI, hanggang 10% lang ng puhunan ang pwedeng ipataw sa produkto. Pagmumultahin ng DTI ang sino mang mahuhuling nag-o-overprice. Namimigay na rin ng poster ng gabay sa pamimili ng school supplies sa mga pangunahing pamilihan ang DTI. Samantala, dagsana sa mga tiyangge at mall ang last-minute shoppers bago ang simula ng pasukan sa Lunes. Muli namang nagpaalala ang DTI para mas masulit na mga mamimili ang kanilang pamimili. Siksikan ang mga namimili ng school supplies sa Lipa Public Market kanina. Karamihan, naghahabol na makabili ng gamit ng mga bata para sa pasukan sa Lunes. Si Aling Desiree, bakasyon pa lang raw ay gumawa na ng listahan at ibinudget na ang mga bibilhin. Para hindi na mahirap, para hindi makalimutan yung mga mahalagang bibilhin. Si Portia naman, sa tiyangge raw talaga pumunta sa pagbabaka sakaling mas makamura. Kasi limited lang yung budget namin. Dito nakakatawad. Sa mall kasi wala fixed na yung price. Dagsana rin ang mga namimili sa mga mall. Mas madaling bumili dito. Mas kompleto. Dito kasi sa mall, mas quality ang mga products dito kaya nasa mga tiyangge. Oo. Although mura yung nasa mga tiyangge, madali lang din sa masisihit. Unlike dito sa na branded siya. Hanggang sa huling linggo ng Hunyo, inaasahang marami pa rin ang mamimili ng school supplies. Paalala naman ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga mamimili. Siguruhing mura pero matibay at dekalidad ang mga bibilhin para sulit ang gastos. I-check din kung aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang mga pangkulay. Iba dyan ay mga toxic. Ang mga produkto ay kailangan ay lalo't ang mga bata ang magagamit nila ay baka nila isusubo ay baka mapahamak ang mga bata. Ugaliin ring tingnan kung nakalagay ang manufacturer ng gamit para alam kung saan magre-reklamo sakaling magkaproblema sa produkto.